Ang pagong at ang maliit na ibon. Sa gilid ng isang tahimik na lawa ay may nakatirang pagong na si Pilo. Mabagal siyang kumilos at madalas siyang pagtawanan ng ibang hayop dahil sa kanyang mabagal na paglakad. Ngunit hindi iyon alintana ni Pilo. Sanay na siya sa kanyang sariling bilis. Isang araw, may isang maliit na ibon na si Maya ang naligaw sa tabi ng lawa. Mahina ang kanyang mga pakpak at tila hindi pa siya sanay lumipad ng malayo. Sinubukan niyang lumipad pataas, ngunit siya ay nadulas at muntik ng mahulog sa tubig. Nakita ito ni Pilo. Kahit mabagal, agad siyang gumapang papunta sa gilid ng lawa. Inunat niya ang kanyang leeg at hinayaang ang ibon na kumapit sa kanyang matibay na likod. Dahan-dahan, inahid ni Pilo si Maya sa tuyong bahagi ng lupa. Doon ay nagpahinga ang maliit na ibon hanggang sa lumakas muli ang kanyang pakpak. Habang lumilipas ang mga araw, madalas nang bumibisita si Maya kay Pilo. Tinuruan niya ang pagong ng mga awitin mula sa kalangitan at si Pilo naman ay nagkwento tungkol sa mga lihim ng lawa. Hindi nagtagal, napagtanto ng ibang hayop na hindi sukatan ng bilis o laki sa pagiging mahalaga. Ang kabutihan at pagtutulunga ang tunay na nagpapalakas sa bawat isa. Aral, ang bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Hindi mahalaga kung mabagal o maliit. Ang mahalaga ay ang pusong handang tumulong.